Ito'y galing kay Christian Sandique. Sabi niya, brothers, pakipaliwanag naman po sa akin ito na pwede na daw kainin ang maruming hayop sa talata ng Deuteronomio 15:22. Sabi diyan kasi makakain ng marumi diyan. Tingnan nga natin. Deuteronomy 15:22, pakibasa nga natin siguro. Basahin mo natin to, kapatid na Joel. Pwede na daw bang kainin diyan yung karumal-dumal at maruming hayop? Ang problema kasi minsan, Brother Ronald, napuputol yung base. Tama yun. Minsan mag-iingat din tayo mga kapatid sa pagbabasa natin ng talata. Titingnan natin yung buong konteksto, yung buong chapter para maunawaan po natin. Para may background ka. Para may background. So doon po sa binasa ninyo ay tinutukoy sa Deuteronomy 15:22, ang sabi po dito. Sa halip, kainin ninyo ito at sa inyong mga bayan at ang lahat ay makakakain nito. Itinuturing man siyang malinis o marumi katulad ng pagkain ninyo ng usa at ng gasela. Una-una, Brother Ronald, nung sa Deuteronomy, di ba? Bago yung Deuteronomy chapter 15, yes. Yung chapter 14, nagbigay na ang Diyos ng mga palatandaan doon. Meron kagad siya. Tama ka doon. Dapat kainin tama ka para doon. Sa bayan ng Diyos. Tama. So dito, binanggit yung word na yung usa, sa Deuteronomy chapter 14 verse 5, binanggit yun na pwedeng kainin. Ang nagkaiba lamang to dito, mga kapatid, yung sa talata, tinutukoy po ay tao. Kung malinis ka man o marumi, pwede kang makakain nun. Ang tanong ko, ano po ba yung kakain nila, Brother Ronald? Marumi ba yun o malinis? Tingnan natin, itaas po natin yung basa doon sa may kapitulo 19. Tingnan po natin kung malinis ba itong ipinapakain. Ang sabi dito, ibukod ninyo para sa Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Huwag ninyong pag-aararuhin ang mga panganay ng inyong mga baka at pagugupitan ng mga panganay ninyo mga tupa. Sa halip, kainin ninyo ito at ng inyong pamilya sa presensya ng Panginoong Diyos bawat taon sa lugar na pinili. Ang sabi dito, Brother Ronald, ay kainin. Ano po yung kainin? Yung tupa, yung baka, at ito po ay pinabanggitin saan? Sa Deuteronomy chapter 14, verse 4 and 5. So tiningnan ko rin, Brother Ronald, yung translation dito sa sa King James Bible. Okay, sabi po dito, para mas maliwanag, kapatid, ang sabi po dito, you shall eat it within your gates. The unclean and the unclean person napakaliwanag. shall eat it alike as the rubak and as the heart. So ibig sabihin, dapat pala sa English lang pala binasa. So ibig sabihin na tinutukoy dito, kapatid, yung tao, marumi man siya o malinis, ritually. Yes. Ayun. Hindi pala hayop yung marumi dyan. Yung tao pala ang tinuturing. In fact, dito nga sa Good News Bible, ito po yung Good News Bible. Ito po yung Bible na nire-recommend ng mga Bible scholars kung halimbawa ang iyong second language ay English at hindi ito ang first language mo. Kasi napakababal ng English nito. Pag pinasa na ho natin sa Deuteronomy 15:21, tingnan natin, sabi rito, but if there is anything wrong with the animals. Kasi ang topic dito yung paghahandog paghahandog ng mga hayop Okay, but if there is anything wrong with the animals, if they are crippled or blind, ibig sabihin may kapintasan yung mga hayop, or have any other serious defect, you must not sacrifice them to the Lord your God. Of course, hindi tinatanggap ng Panginoon yung sacrifice na may depekto na hayop. Pero sabi sa 22, you may eat such animals at home. Kainin nyo na lang yung, imbis na ihandog nyo sa Panginoon yung mga nasugatan, may depektong hayop na ihandog nyo sa templo. Huwag nyo ihandog sa templo. Dalhin nyo na lang sa bahay. Kainin nyo. All of you. Ibig sabihin doon yung mga tao. Whether ritually unclean or unclean. Kasi yung mga tao noon, nagkakaroon silang ritual na nagiging nadudumihan sila. Halimbawa, yung babae ay mayroong menstrual period, kinoconsider siyang unclean. Di ba? May period siya kung kailan siya magiging malinis. Kung kailan. Nagiging malinis din naman siya later on. So ang tinutukoy dito na kakain ng mga animals na kumbaga reject, na hindi pwedeng tanggapin na handog sa templo, iuwi nyo na lang sa bahay, kainin nyo yan. Bilang mga tao, kainin nyo yung mga hayop na yan. Kahit kayo ay narumiha, kayo ay merong ritually unclean na tao, kagaya naman, diba? May menstruation sila.
Siyempre, di ba, sa kanila, unclean yun. Pero kahit may menstruation ka, pwede mong kainin yung mga hayop na yon. Whether you are ritually clean or unclean, you may eat them just as you eat deer or antelope. So, ang pinatukoy ritong kinakain na deer at antelope, parehong malinis na hayop. So, siguro may isasuggest po natin doon sa nagtanong, hindi lamang po isang translation ng Biblia yung basahin natin. Exactly, tama po yan. Kung yung ating pagkaunawa sa talata ay pareho din sa iba. Kasi baka mamali tayo ng una, kagaya niyan, ang nasa isip kagad, tinukoy, yung marumi ang hayop. Yes. Pero dito pala tinutukoy, yung kahit impure o kahit yung malinis, ay pwede palang kumain ng pwede. Kasi sa Tagalog Bible nga naman, Brother Joel, parang nakakalito . Kaya hindi pa rin ito gamitin, sapat gamitin para sabihin ng mga tao na pwede nang kainin ng baboy. Yes. Kasi unang-una, kung sa panahon pa lang pala ng Deuteronomy, pwede nang kainin ng baboy, ano pa yung nilinis ni Kristo? Kasi sabi ng mga kumakalaban sa ating doktrina na hindi tayo kumakain ng karumaldumal, sabi nila nilinis na yan, ipinako na sa krus, kaya pwede nang kainin ang baboy. Ano pang lilinisin ni Kristong baboy? Kung sa Deuteronomy pa lang pwede nang kainin yung baboy. Ilang libong taon kaya ang nakaraan, mga kapatid, Kaya alam nyo, sana ay i-consider nyo po kung yung doktrina nyo ba ay nakakalito o hindi. Kasi yung ganyang paiba-ibang doktrina nagkukontrahan. Hindi ho sa Diyos yan, mga kapatid. Kaya mas maigi ay tanggapin natin yung katotohanan na nakasulat sa Biblia. Kasi unang-una, si Kristo namatay sa krus, ang tinubos niya at nilinis yung kasalanan ng tao, hindi ng baboy . Hindi yung baboy na pakot. Oo, hindi ko kasama ang mga baboy sa kaligtasan. Ang totoo nga niyan nung merong minsan na sinaniban ng demonyo nung time ni Jesus nangangaral siya sa lupa, nakiusap yung demonyo, pwede ba ipasok kami sa baboy? Kung si Kristo yung nilinis niya yung baboy, teka, ililinisin ko yung baboy, ba't ko papapasukin dyan? Doon kayo dumiretso sa dagat. Hindi, pinayagan ni Kristo yung baboy, yung mga demonyo pumasok sa baboy, di ba? At yung mga baboy nagtakbuhan doon sa dagat at nangamatay dahil nangalunod sila. Ngayon, kung si Kristo ay pwede nang kainin yung baboy, mga kapatid, mga kaibigan, di sana, kinonsider na lang niya yung maraming nagugutom sa Israel sa panahon na yon. Sana inisip ni Kristo, naku, sayang dito, 2,000 baboy, ilang kilo rin to. Linisin ko to, ipakain ko to sa mga tao, kaysa magtiyaga sila sa 2 isda at 5 tinapay. Pwede. Pero hindi. Pinayagan niya kasi nga ang baboy kailanman, hindi nilinis ng Panginoon. Yes. Yan ang ating masasabi dyan.